Sa dinami-rami ng pinagdaraanan natin, Lo. Hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin, Lolo. Ba't mo ba ako iniwan, Lo? Uy, ano ba yan? Nakalaki mong tao, umiyak ka? No? Di ako nayak, ha? Tuwing lang ako, eh. Huwag mo na pagkait. Alam ko, dapat pinagdadaanan. Pero alam ko, malalampasan mo rin yan. Di ko lang talaga makalimutan yung winika sa akin ni Lolo Kiko bago siya mamanaw. Apo, pangos lang hindi ka pa sa iyong ama. Kung tutulagan ka lang sa tinahan ko. Magpakabait ka aking apo. Huwag mong susuko sa pagsubok ng buhay. Lo? Ipinanganak si Francisco Balagtas noong ika-2 ng Abril, 1788. Kilala siya sa palayaw na Kiko at bagamat mahirap ang kinamulatang pamumuhay, ay namuhay pa rin ng masaya at marangal kasama ang kanyang inang si Juana at amang si Juan sa Panginay Bigaa, Bulacan. Pagpapanday ang ikinabubuhay ng kanyang ama habang isa namang may bahay ang kanyang ina. Napakasarap. Ikaw talaga, Juan. Binibiro mo na naman ako. Uy! Ang ready, tay! Mahimik kayo, ha? Manalangin na lang tayo. Panginoon, maraming salamat po sa biyayang binigay ninyo. Maraming salamat po. Amen. Dahil sa karalitaan, walang kakayahan ng mga magulang ni Kiko na pag-aralin siya. Ngunit dahil sa kagustuhan ni Kiko matuto, natutunan niya ang katon, isang aklat pagbaybay para sa nagsisimulang mag-aaral, kartilya at katesismo sa kumbento ng Bigaa sa ilalim ng isang kabataang guro na binabantayan ng isang paring Kastila. Mag-aral ka ng mabuti, makakatulong yan sa iyo. Maraming salamat po. Makaiingatan ko po ang mga librong ito. Hinihiling ko rin po na sana'y maipabot po ang aking pasasalamat kay Padre. Ngunit kailangan ko na po lumasin ngayon. Maraming salamat. Naway, tulungan ka ng aking Diyos. Magandang umaga. Nicolasa, dito ang tiya. Magandang umaga po. Magandang umaga. Nasaan ang iyong ina? Natawagin ko lang po sila. Maupo muna tayo, tiya. Inaang, naroon pa ang tiya sa baba. Hinahanap kayo. Alam sa lang, pababa na ako. Paalam sa iyo na naghahanap ako na makikatulong sa bahay. Maaari ko yung si Kiko kung gusto mo. 11 taon na naman siya at ako sa patay. Kung nakakatulong yan yun ang paalam kayo ni Kiko. Tinanggap ni Kiko ang alok ni Doña Trining na maging katulong nito at kinalaunan ay pinag-aral ni Doña Trining si Kiko. Nakapag-aral ng kolehiyo si Kiko at isa sa naging guro niya ay si Padre Mariano Pilapil. Nag-aral din siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran. El Señor dijo, debe mantener la vida sencilla mientras que aquí en la superficie de la tierra. Así que no te simper, hay que dar gracias por las bendiciones recibidas y pedir perdón por los errores u omisiones realizados. Sa pagkakataon pong ito ay inihahalog ko ang mga estudyante nagtapos sa taong ito. Una ay si Magalito Aguero. Susunod po ay si Alvarez Angeles de la Cruz.
taong ito, magbigay po tayo ng masigapang palakpakan. Nang magdinata, naging bukang bibig ang husay ni Kiko sa pagsulat ng mga tula. At isa sa naging inspirasyon niya ay ang kanyang idolong si Jose de la Cruz na kilala rin bilang Joseng Sisiw. Hello? Isa po ang tagahan ng mga likha. Naisin po sana yung pagpahay sa aking mga tula. Pasensya na, iho, ngunit mukhang hindi akong hinahanap mo. Joseng Sisiw ang bansag sa akin. Pawang Sisiw ang pambayad sa aking mga servisyo. Ngunit tangan man hindi sisiw, hindi mga tula gawa nitong bilib. Kung ganon, hindi kita matulungan. Matapos mabigo, mas pinag-ibayo pa ni Kiko ang pagbuo ng sarili niyang mga tula. Lalo pa siyang sumikat. Mas gumagalak ang anumang putungan, dupluhan at bigkasan sa tuwing naaanyayahan siya bilang panauhin para tumula. Bago pa man sumakit ang araw na ito, nagulamihan ng puso ko. Kakaiba ang tibak nitong puso, di ang alam ng sinisigaw nito. Gustong kitin mga bituin para lang makinig. Naman pa sa akin ang iyong isip at damdamin. Isang malaking karangalan ng pag-ibig mo, Kiko. Ngunit hindi ko maipapangakong ibigay ang pagmamahal nitong puso. Hindi ko makakayang pantayan ng pag-ibig na inaalam mo. Naging bukang bibig ang mga tula ni Kiko, lalo na sa kadalagahan at kabilang sa mga dalagang ito ay sina Lucena at Biana. Pag-ibig na inaalay ka sa Jacinta, singilan ng tubig ang aking nadarama. Walang katumbas ng mga nininay ang mga mata, nagbibigay kulay sa akin ng mga ngiti. Tunay nga ang kabigha-bigha niya ang iyong mga tula. Pero sa ngayon, hindi pa handa. Hayaan na lang natin na panahon na magtalaga kung tayo talaga at magkauwi sa tula. Walang katulad ng iyong kagandahan, Binibini. Francisco Balagtas nga pala ang pangalan ko. Kung iyong mamanapatiin, maaari ko bang hingin ang iyong pangalan, Binibini? Ako si Magdalena Analao Casino. Ngunit di ata ko na nakikita sa bagay ko. Ikaw ba? Magdalena. Napakagandang pangalan. Ako mga sa akin mong kaligtaan. Tama ka, Binibini. Ako ay hindi taga rito. Nagmula pa ako sa bahay ng Tondo. Kung gayon, bakit ka nandito? Saan ka tutungo? May matutuluyan ka ba? Sa katunayan, ako'y pauwi na sa kakilala ko sa anak ko sa babuyan. Ngunit sadyang napakaganda mo lang at nagtulak ang puso ko upang tanongin ng iyo. Napaka-maginaw mo naman, Francisco. Hindi ko na lang. Kiko, patawad sapagkat kailangan ko na iwanan. Hanggang sa Hanggang sa muli, Magdalena, ikinadulogin ko makilala tayo. Pakawala kayo ito na pangabag. Ano nangyari? Nawawala ang kwento sa binigay sa akin ng aking ina noong ako'y bata pa. Ano mang pilit ay hindi ko ito mahanap. Kaya mo tulungan. Ito, Binibini. Maraming salamat. Francisco Balagtas nga pala ang pangalan ko. Ngunit dito ang pansin nila sa akin. Ano nga pala ang iyong pangalan? Ako si Maria Asuncion Rivera. Kinadulog ko makilala ka. Bagamat ang tatlong dilag ay kabilang sa niligawan ni Kiko, hindi pa rin ito napantayan ang pag-iibigan na namagitan kay Kiko at Maria Asuncion Rivera. Lalo nilang nakilala ang isa't isa ay nahulog na ang kani-kanilang loob. Naging magkasintahan sila at ang ilog Beat at Hilom ang naging saksi sa kanilang pag-iibigan. Kiko, aking sinta. Nais kong kumain ng paborito kong mangga. Kung gayon ay susungkit ikaw ang isa niyang para sa iyo. Maraming salamat. Julio! Bakit po?
Sino ang lalaki yun sa tabi ng aking Maria? Ang balita ko po ay ang bansag sa kanya ay Kiko. At isa po siyang magaling na manunula at manunulat. Ayokong makita yan, lalaki na yan, sa tabi ng aking mahal. Gusto ko gumawa ka ng paraan para makasuhan at mabilanggo ang pesting yun. Masusunod po. Basta't sumama ka na sa akin. Usap-usapan sa buong bayan ang pagpapakasal ni Maria kay Kapulot. Akala ko ba'y kayong magkasintahan? Ganit talaga yung sinanong. Wala siyang kasing sama. Habang nasa kulungan si Kiko, nilikha niya ang Florante at Laura. Ito ang isa sa pinakabantog niyang akda magpas hanggang ngayon. Con libre de ir por ahí. Matapos makalaya, bumalik siya sa tondo at pinagpatuloy ang pagsusulat ng tula at dula na siya niyang ikinabuhay. Ngunit pagdating naman ng 18-40, lumipat siya sa Udyong kilala bilang Balanga, Bataan dahil kinuha siyang auxiliar o kawani sa opisina ng Huwes de Residencia kung saan naging kawani din siya ng eskribanong si Victor Figueroa. Mukhang kwalipikado ka naman para sa trabahong ito. Kompleto din yung mga pinasa mong dokumento. Tanggap ka na. Maraming salamat po, Ginang. Asahan niyo po gagawin ko po lahat ng aking makakaya. Pagsisikapan ko po magampanan ko po ng maayos ang aking trabaho. Pinagbuti ni Kiko ang kanyang paglilingkod, kaya naman hindi kalaunan ay naging Huwes de Sementera siya at Tenyente Mayor sa bayan ng Udyong. Pagod umaga sa Binibini, anong may paglilingkod ko? Nais ko na sanang ipaayos ang mga dokumentong ito. Huwag ka magalala. Ako nang bali sa pagsasaayos ng mga ito. Kung gayon na yun, Juana pala niyang pangalan. Opo, Juana Chambeng ang pangalan ko. Palit ko ang galing ka pa sa mahalikang angkan, bati pa lamang sa iyong kasuotan. Opo, galing ako sa mayamang pamilya. Pasensya na nga kayo, ngunit kailangan ko na umalis. Maraming salamat at babalikan ko na lamang ang mga pinaayos kong dokumento. Madalas pang nagkita sina Juana at Kiko at di naglaon ay nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ngunit Inay-itay si Kiko po. Maganda nga po ako po pala si Francisco Balagtas. Ngunit Kiko po ang tawag nila sa akin. Minamahal ko po ang inyong anak. At minamahal ko rin po siya. Magsiupo. Pasensya na. Wala pa sa wastong kulang ang aming anak. Hindi kami makapapayag sa inyo. hindi naawat ang relasyon ng dalawa at ipinagpatuloy pa rin ito sa kabila ng pagtutol ng ina at ama ni Juana na sina Dominga at Juan. Nagtagal ang relasyon ng dalawa at dumating ang araw ng kanilang kasal. Bagamat hindi sang-ayon ang magulang ni Juana. Nagbunga ang pagsasama ni Juana at Kiko at nagkaroon sila ng 11 anak, ngunit 7 sa mga ito ay namatay, kabilang sina Josefa, Marcelina, Julia, Miguel, Juan, Marcelo at Maria. Sakali pa problema po kayo, andito po kami para magtulong lang po kayo. Maraming salamat, makitulong yan. Ito nga po pala ang aking asawa si Juan. Tanghali po. Ito po ang kasi sa niya. Tanghali po. Sa pwede magandang tanghali po. Magandang tanghali. Sige po, mauna na po kami. Salamat po. Salamat po. Naging masaya ang kanilang pamilya kahit sa simpleng pamumuhay nila. Ngunit dumating ang araw na muling nakulong si Kiko matapos mapagbintangan sa salang pagputol ng buhok ng katulong ni Alferez Lucas. Walang iya ka! Ba't mo kinapit yung buhok ko? Wala akong Wala ka saya! naman gupitin yung buhok ko! Hindi ko pwede! Ano nangyayari dito, ha? Siya! Ginapit niya yung buhok ko! Sinungaling siya! Sinungaling ka! Ginapit mo yung buhok ko! Lumayas ka sa pamahay ko! Sinungaling! Lumayas ka sa pamahay! Mayas ka na nga dito! Lumayas ka na! Kaya nga!
Naaresto ka ayon sa pag-utos ng hukom. Ngunit, wala akong ginagawang masama. Basta sumama ka na lang sa akin. Para sa kaso po ninyo, Francisco Balagtas. pakipirma na lang po dito. Salamat po. Naubos ang yaman ni Kiko at Juana dahil sa kaso ni Kiko at hindi naglaon ay nakalayang muli si Kiko. Nagpatuloy si Kiko sa pagsusulat ng mga tula at dityo sa mga dula. Ngunit pagsapit ng Mayo 15, 1892, nasunog ang bahay ni Kiko kung saan kasamang natupok ang mahigit 100 niyang likhang tula, komedya at dula. Kabilang sa kanyang mga likha ay Almansor at Rosalina, Nudo Gordiano, Don Nuño at Celinda, Clara Belmori, Auredato at Astrome, La India Elegante, E. El Negrito Amante, Abdol at Miss Sirena, Rodolfo at Rosemonda, Mahomed at Constanza, Bayaceto at Dorlica Claus, Orosman at Jafira, Ano ang Pag-aasawa, 12 Sugat ng Puso at ang Florante at Laura. Paglaon ng panahon, namatay si Francisco Balagtas sa edad na 74 dahil sa katandaan. Ako, pangangos na madig ako sa iyong ama. Tulungan ako sa kanya. Magkabait ka akin na po. Huwag mong kasusuko sa pagsusubok ng Ano?